Check, 1, 2, 3. Yun, kwentuhan tayo ulit. At gusto kong mag-speak ng random ideas habang hawak itong mic. Kasi pinapractice ko rin kasi dito yung communication ko. Gusto ko hanggat maaari. Pag may gusto kong sabihin, maayos ko siyang share sa inyo. Siguro, ano ba ang maganda na pwede nating pag-usapan na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas? Ayoko ng mga politiko. Meron bang kakaiba? Ano maganda? Alam mo yon, ikaw yung tao din ba na ang daming mong gustong sabihin na nandyan lang sa mind mo, pero pag i-explain mo na, bungal-bungal, minsan kulang, minsan hindi na nga nila magets, minsan hindi na sila nakikinig. Taas kamay ako dun. Ako rin kasi ganun. Lalo na sa English. Kasi pansin ko, hirap ako mag-communicate sa English. Which is, alam ko naman yung reason kasi nung high school pa lang ako, elementary days, hindi naman talaga ako focus sa academics, lalo na hate ko pa yung salitang English. Ako yung tao na, bakit kailangan pang aralin yung English kung nakakapagsalita naman ng Tagalog? Ako yung ganun sa school. Kaya pag may lesson sa school, hindi ako nakikinig. Ginagawa ko lang, nangungopia ako sa katabi ko. Or kaya, tirang bahala na kung ano yung kalalabas akong score sa quiz or sa exam. Pero ngayon, nakikita ko na yung beauty ng English. Una sa lahat, ito yung international language natin. No? Walang barrier ngayon dito. Once na matuto ka, halos lahat na maaabot mo. Yung audience mo, yung idea mo, pwede nang makarating sa malalayong lugar. Kaya, ganun. Ganun na lang yung pagka-eager ko na matuto sa communication at i-improve ko din yung English ko. So, sa English ko, working in progress pa rin ako dyan. Pero, etong sa pag-communicate ko sa Tagalog, ito yung gusto ko munang mapunta ko sa master level. Ganun na dati yan. Hindi yung sobrang expert, hindi yung halos mayor na magsalita. Hindi ganun yung parang pinakagusto ko. Gusto ko lang talagang master level. Hindi sobrang lupit, hindi sobrang hina. Pero nandun lang ako sa part na pag nagsalita ako, naiintindihan ako ng almost 90% ng audience pag nasa isang room ako. 90%, 95%. Or kahit nga 98% or 99%. Mas maganda. Pag natingin ko, pag nasatisfy na ako dun sa goal ko, kasi itong goal na to para siyang walang ending eh. Wala siyang measurement. Ang pinaka-measurement ko lang dyan, if kaya ko nang magsalita ng walang script, or pag binigyan ako ng topic, for example, about introvert, or about sa field na meron ako ngayon, about IT, kaya ko na siyang i-communicate ng mas madali. Kaya yun. Ganun ko siya, ganun ko siya tinatansya na, tingin ko okay na ako dito kasi napansin ko na wala nang masyadong filler words. Yung filler words, ito yung yung pag magsasalita ka, kasi ganito, parang alam mo, nabubulbulol, ang daming ang daming kung ano-ano. Yun yung tinatawag na filler words, guys. Kaya, yun yung gusto ko ma-eliminate. 100% gusto ko ma-eliminate yun.
Kahit magkaroon ng awkward silence, basta hindi ko lang magawa yun, masaya na ako. At ano pa ba? Ano pa ba yung nakikita ko na pwedeng ko pang i-improve? Yun, communication and sumunod. Tingin ko yung social media presence ko. Tingin ko kailangan ko yun din gawin. Kasi yung age natin ngayon, napakahalaga na ng meron kang social media status. At ano siya, para sa akin, ito yung ang datingan sa akin pag meron kang mataas na followers or audience, malaking opportunity na agad yung pwedeng dumating sa'yo. Kumbaga maganda siyang investment. Kumbaga sa year natin ngayon at sa mga susunod na taon pa, ito yung Bitcoin na datingan. If hindi ka pa gumagawa ng social media presence mo or hindi ka pa nag-grow ng followers mo, maiiwanan ka talaga. At yun yung isa kong nakikita pa. Pero mapapaisip ka, paano kung nag-grow ka na ng followers, diba? Or nag-build ka na ng social media mo? Paano lang yung mga basher? Yan rin kasi yung mapapansin mo. At paano kung isa ka sa mga taong madaling magiba pag nasabihan ng mali? So, kailangan yung yung tolerance mo, no? Yun yung i-improve mo dun. Pero part yun ng pagsubok mo pag nag-i-start ka ng social media platform mo. Yun yung i-embrace mo. So, lahat naman ng bagay, di ba? Merong paghihirap. So, yun yung mga ilalagay mo sa list mo pag ini-start mo yung social media mo. Pero ang magandang tanong dito, sisikat ka ba or mapapansin ka ba ng tao? Paano lang kung hindi ka kakwela kagaya nila Malupiton, di ba? Ang sagot ko pa rin dyan ay okay lang yun. Kasi may mga niche naman yan na tinatawag. Hindi naman porket hindi kakwela, hindi na mag-grow yung social media mo. Matagal nga lang, pero para sa akin, mas worth it nga yung tumataas yung followers mo, pero yung binibigay mong value sa kanila is mga lesson kesa sa entertainment. Para lang sa akin kasi 'di ba sila Malupiton, nagpapatawa sila, which is ayos naman. Pero kasi ang hirap lang na pwede ko nga pasukin yung pagpapatawa or magiging comedian ako. Pero masaya ba ako na makikita to ng anak ko? Parang ayoko lang sabihin na yung tatay ko parang kengkoy dito ganyan ginagawa. Kesa sa nagbibigay ako ng value, nagtuturo ako sa maraming tao or nag-share ako ng ideas. Para sa akin mas nakaka-proud yun. Kasi kahit papaano, binibigyan ko din sila tinutulungan ko din sila. So, kanya-kanya to ng preference pagdating sa pag-grow ng social media, guys, no? Hindi ko sinasabing mali yung sa mga comedian. Hindi ko rin, wala akong sinasabing mali dito pag nagpapataas ka ng nagbibuild ka ng socials mo. Ang pinopoint ko lang dito, ito parang by preference na to, na uulitin ko ulit. Ayoko lang na pag tinrace ng anak ko yung kung paano ako naging successful, ayoko na makita niya ako as a comedian. Gusto ko makita niya ako as a leader, as a tao na nagbibigay ng marami information sa ibang tao din. Ganon yung dati nga na gusto kong ipakita sa kanya kung sakaling magkakaroon ako ng anak.
At 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 gano'n, yun. Ayun, tingin ko na bigyan ko naman kayo ng maayos na I mean, tingin ko nakapag-share naman ako ng mga ideas ko sa inyo. At yun, kung meron din kayong mga I mean, gustong aralin, i-comment nyo dyan sa comment section natin. Pag-usapan natin yun sa susunod na video. At ang kagandahan nito, wala pa tayong masyadong followers, guys. Tayo pa lang nagkukwentuhan dito. Nandun pa ako sa point na gusto ko ipagdamot yung channel na to. Kasi para siyang ano sa akin, para nga siyang gallery to. Na nandito yung mga, parang dokumentary ko to. Ganun yung datingan. Kaya kung may question ka or tanong or kahit lesson or na gustong ibigay dyan, ayun, ilapag mo lang dyan. Babasahin ko yan. Pwede natin pag-usapan yan sa susunod na video. Ayun. Tulugan na. Salamat sa panonood. Mali pala, no? Salamat sa pakikinig.